Hello guys, pasilip ko lang sa inyo ang a day in my life. Today is December 30. So naisipan ko pumunta sa bayan kasi nag-deliver nga ako ng bigas, may umorder sa akin. Then after ko mag-deliver ng bigas, yan, naisipan kong magpalinis na ng kuko kasi almost 1 month na akong hindi nakakapagpalinis ng kuko. At wala naman talaga akong time lagi magpalinis kasi every time na duty ko 8 to 5, pag out ko ng 5, syempre close na rin yung palinisan, 'di ba? So every time lang na off ko, doon lang ako nakakapagpalinis. So introduce ko nga pala sa inyo si Hana, asawa siya ni Bio ng pinsan ko. Dito pala ang shop niya, dito ang kanyang pwesto sa kahanay ng PNB Bank. Malapit din sa Hungry Human. May grocery siya diyan sa may pwesto niya. Ayan, kalahati grocery and kalahati naman ay yan, may shop siya na mga nail extension, pwede rin ng mga any nail style, meron siya, marunong siya. And yan nga, gel polish, meron din siya. Tapos yan, pagkatapos ko kay Hana at nagpalinis nga ako, dumiretso naman ako sa barangay Kumon kasi nakita ko itong mga tent na ito. Expect ko talaga guys, ito ay punong-puno ng prutas at dito nakapalan pa ng maraming prutas. Pero ang laking gulat ko na ito pala ay department ng mga paputok. So nakausap ko ang isa dito sa magtitinda, yan si Ate Gina. Sabi ni Ate Gina, nakikiusap nga daw sila na sana ay sa tabing kalye sila para kitang-kita sila ng tao. Kasi parang pag doon sila sa pwesto ngayon, medyo hindi sila napapansin. So sila daw ay umuupa sa LGU ng 800 per day sa pagtitinda ng mga paputok. So yan, kung gusto nyo guys dumayo dito sa Barangay Kumon at naghahanap kayo kung saan ba nakakabili ng paputok, dito po yun sa Barangay Kumon mismo, kalapit po mismo ng IQWD. So sabi ko nga, ingat-ingat lang po sa mga bibili ng paputok dahil delikado, baka po tayo maging kliyente ng ospital. Ay nakakatakot po. Konting ingat po. Pag hindi po natin alam gamitin ang paputok, much better magturotot na lang tayo. At mahirap po maputulan ng kamay. So yan, dito po pala, pinapakita ko lang sa inyo, ang dami-daming klase ng paputok dito. Kailangan lang talaga ay kayo maging maingat at mapanuri, sabi nga. So yan, nakakita naman ako ng, ayan, ano ba yan? Lucis. Sabi ko parang ito na lang yung pwede, ito na lang yung bibilhin ko. 100 daw po yan. Tapos kung gusto nyo ring malaman yung iba't ibang klase ng presyo ng mga paputok nila dito, pwede kayo mag-walk-in dito. Ito yung Barangay Kumon. Tapos yan, may mga jumbo gold pa daw sila na fireworks at saka na mga labintador, sentro ni Judas. At iba't ibang klase ng mga paputok. Ayan o, may Lucis pa, may Mama Mia na brand. Nakikita nyo sa video, may Cinderella pa. Ayan o. Silver Wave with Tail Miles yan. Tapos, marami sila guys actually na paputok, iba't ibang klase. May Mount Pinatubo pa na nakalagay. So, meron din sila dito, yan o, 2 peraso na pwede rin siyang pang-gift, pwede rin siyang pang-gift at kung gusto nyo magregalo ng paputok, so nasa sa inyo yun guys. And nakausap ko nga pala rito si Ma'am Gina, yung isa sa may-ari ng store. Ang tanong ko sa kanya, ma'am, paano po pag yung mga paputok na bit-bit nyo rito na para siya itinda, paano po pag hindi siya nabili or almost half lang po yung mabibili sa mga paninda nyo? Paano po? Ano pong ginagawa nyo doon sa mga tira? Sabi naman ni Ma'am Gina, ang sagot sa akin, ito daw ay may mga expiry date yung mga paputok na binibenta nila. Meron daw na next year pwede pang ibenta, meron daw namang merong expiry date. So usually yung binibenta nila pwede pa in the next year. So yun yung sagot nila sa akin. So sabi ko, okay po kasi diba sayang naman pag uuwi sila na bit-bit pa rin nila yung paninda nila na konti lang yung nabenta. Kasi 'di ba medyo mahirap ibenta 'tong mga paputok kasi hindi lang siya risky, tsaka hindi naman siya demand. Hindi naman siya kailangang bilhin talaga unlike sa mga prutas, unlike sa mga pagkain na talagang minsan nakakalungkot pag wala tayong handa. Pero itong paputok, minsan marami talaga na takot gumamit, so hindi na lang sila bumibili. Kaya minsan 'di ba, hindi naman hindi ganun kabili sa tao yung paputok. Kaya yun yung tanong ko dun sa mag-asawa.
si Ate Wena at saka si Ate Gina, magkalapit sila ng pwesto, nasa bandang dulo sila. Na sana nga daw ay sila ay pinagbigyan ng LGU na sa tabing kalye pumwesto. So, hindi po pinagbawal. Siguro, hindi na rin sila pinayagan kasi baka nga mag-traffic doon sa tabing kalye. So, much better na rin nga na dito sila. Disclaimer lang po, ito po ay video na sariling gawa ko lang. So, kung mayroon po akong nasabi na i-make na hindi po ayon sa mga tama ay sorry po. At ito po ay akin lang na share sa inyo. Salamat po sa inyong panonood.